Good morning. May bisita ako. Oh. Nandito si Bergie. Bumili kasi ako sa kanya ng alimasag. Ayan, hinatid niya. Ayan. Mag-hi tayo, sis. Hi, hello. Good morning, good morning. Malapit na matapos ang pinapagawa ko. Lote, wala na akong lote. Ayan. Kitaan mo ngayon. Okay naman. Okay. Kahit pa. Naglalaba ka pa rin. Naglalaba pa rin ako. Tapos, Ay, hanggang siguro, nagtitinda-tinda ka pa rin. bihira na nga lang. Nagtitinda. Siguro, sabi ko nga kay doktoran, doktoran siguro pa, pag kaya ko, sige. Pag hindi ko na kaya, sabi niya, ako nga, iba naman yung trabaho mo, iba naman yung trabaho ko. Sabi ko gano'n sa kanya. Sabi niya, ikaw na nga lang ang ano ko, tagal-tagal na natin, iwanan mo pa ako. O sige, pag namatay ako, palibing mo na lang ako ha. Sabi ko gano'n sa kanya. Natatawa si doktora sa akin. Alam mo sis, lahat naman kasi nagagawa ko sa kanya. Andun magbayad ako sa kondo. Sa City Hall lang Maynila. Ako nagbabayad. O pag sinabi niya, Oji, bili mo. Siyempre, busy din yung tao. Sabi niya, Oji, bili mo ako ng libro ng anak ko sa Makati. Tinignan lang namin sa Google yun. Ay, yung dalawang anak niya, sabi niya, Mama, utusan mo si Ate G, walang cellphone. Tapos sabi niya, hindi nga siya. Sabi ko, insakto alas 3, makakauwi ako sa bahay niya. Yun nga, insakto alas 3. Dumaan pa ako ng PhilHealth sa monumento. Oo, inaayos ko. Kaya nga sabi nga nila, ayun nga, sabi nga nila, paano ka napasok sa ganyan? Eh wala, hinanap ko yung libingan ni Mahal sa YouTube. Pinahanap ko, di nung nalaman ko sa Tandang Sora, di pinuntahan ko si Mahal. Ang tangin na talaga to, lahat na lang. Eh, ganun yun. Maghuhugas tayo ng alimasag. Dala ng kaibigan ko. Ayan, mga buhay pa siya, mga kalula. Ayan, mga buhay pa. Ayan. Buhay pa siya. Kailangan natin lutuin na kaagad para masarap ang alimasag kapag buhay pa. Yun ang lulutuin. Ayan. Hindi naman siguro ito mga agad kasi malapit na siya ng medyo naghihingal na. Hindi na siya gaanong active na nagano na siya. Parang medyo naghihingalo na. Ayan. Aray. Buhay pa yung nanipit pa yung yung isa. Kala mo mamaya wala ka ng kalaban-laban sa apoy May nanipit pa siya. Maganda lang ako sa Tagaytay ng alimasag. Kung masaya na, darating ako ng mga 10:30. Yung iba pa dyan. Ano naman to mga ilang oras pa bago sila mamatay. Madali lang to sila mamatay sa init. Oo, sa inyo. Ang lola ang dating ko, nakadaster. Pag malalaki ang alimasag na, binabras ko pa yan bago lutuin. Pero pag mga ganito kaliliit, tapos buhay pa, hindi ko na binabras. Yung at may ka lang ka. Oo. Minsan nagagata ako kung bumili ako ng
Yung iba nito, gagataan ko. Lalagyan ko ng langka. Lalagyan natin ng asin yung alimasag para may gumano pa siya. Lumalabang pa siya. Ihalabos ko para yung iba nito aking gagataan. Tapos papapakin na lang yung iba. Ayan. Ating takpan kasi baka magtalunan. Baka magtalunan ito nga. Ayan, hanggang mamaya po atin yan sisilipin. Ayan, tayo ay maggigisa ng paa ng manok. Paa ng manok. Lagyan natin yung bawang. Ating susunod ang luya. Ayan. Sibuyas. At ang paa ng manok na akin na itong nilinis kahapon at pinakuluan. Ngayon atin ang igigisa. Yan, hindi matigas-tigas pa kasi sa preservative. Lalambot din ito mamaya. Nilinis ko na ito kahapon para ngayon igigisa ko na lang. Atin na lang itong takpan para lumambot. Ayan. Atin muna ang takpan. Babalikan natin ng mga 5 minutes. Lalagyan natin ng toyo. Ating palalambutin kasi na yan. Na linis ko na yung kahapon at pinakuluan ko na yung kahapon. Ngayon, atin na lang palalambutan. Lagyan natin ng suka. Tayo ay maglalagay ng asukal. Para manamis-namis ang ating adobo. Maglalagay tayo ng paminta. Ayan, paminta. Lalagay tayo ng dahon ng laurel. Yan, dahon ng laurel. Atin mong takpan kasi medyo matigas pa yung ayan ang aking halimasag. Yan, hinalabos na halimasag. Ayan muna natin yung kumulo dyan para maluto yung halimasag. Yun, totoo yun. Sa lahat ng magkakapatid mayroon talaga. Sabi ko, kung lahat ng anak mo ay matitino, katulad ng mga kapatid mo, may kanya-kanyang pamilya niya at okay ang buhay. Ikaw lahat siguro ay parehong ganun matitino. Ang saya ng buhay. Kaya lahat ng pamilya meron talaga. Mayroon talaga. Kaya pangawal ko nga, sabi ko, Alvin, mag-asawa ka na. Sabi ko, 26 ka naman, may 27 ka na. Sabi niya, sakit. Ako, hindi ko mapaano sa sarili ko, mag-asawa pa ako. Tanga, mientras buhay pa ako, mag-asawa ka na. Eh, paano kung wala na ako, sino mag-aasikaso sa'yo? Mas mainam na yan may anak ka kahit 3. Ganun din ako dyan. Kaya niya. 35 na yun. Kailan niya. Kaya sabi ko kay Alvin, mag-ano ka na rin asawa.
ngingiti lang yun. Nagla-live din yun eh. Ano ba yung may sinasabi sila na, o yan na sibuyas, o yan na kamatis. Ano ba yun? Pag nagbibinta sila. Oo, sa cellphone. Nagbibinta sila, nag-online. Ay mo po. Hindi, nag-ano lang sila. Sabi niya, ayan na, palipad na. Tapos ayan na, ayan ang kamatis, ayan ang sibuyas, may cook. Andun kasi siya sa taas. Yan, kita mo. Sa taas lang yun. Bababa lang yung kakain. Papasok yun, sasama yun sa bangka pa yan. Sabi ko, siguro may pondo pa to. Kasi hindi pa sumasama sa bangka. Hanggat mayroon pa siyang pera, hindi siya maghanap buhay. Kala mo ba, ako bigyan ako o hindi, okay. Hindi ko siya Kaya hindi talaga pwedeng mag-asawa. Ayun. Kaya sabi niya, hindi ako mag-asawa. Bakit? May tiyahin naman akong matandang dalaga. May tito akong matandang binata. Sige, Sino ang nag-aalaga naman doon sa mga matatandang dalaga na mga tiyahin niya? Ando sa probinsya. Ay na ngayon, inano ngayon ng vlogger, pinatayuan ng bahay. Tapos inanuhan ng solar. Minsan, yung kapitbahay doon na yung mga wala lang magulang, yun na yung sinusuporta ng vlogger. Si Brooks Willie. Yun ang nag-ano sa kanya. May nag-ano lang. Kasi yung kubo niya nasunog. Ngayon, inaptut yata. Ay, nakita siya. Kaya tinulungan siya. Kaya pinatayo siya. July 9, uuwi yan dito sa SM San Lasa. Sa Bacoor. Kasi 1 year ng atin niya. Sabi ko sa kanya, sa bahay ka naman pwede. Ayaw na, gusto niya sa probinsya. Meron talagang matatanda na gusto nasa probinsya sila. Kaya yung nanay ko nung nandito, tagal siya rito. Pero kinukulit ako na uwi ng probinsya. Sabi ko kasi yung bahay niya dati, kahit pa paano malaki ng utang ng loob ko sa'yo. Kaya yung ginawa lang, sabi ko nga sa mga anak niya, bigyan niyo yun. Dahil ang laki ng hirap sa inyo yan. Ano naman, nagkasakit asawa ko siya, nagbantay sa ospital, namatay asawa ko. Nung sinanla namin yung bahay namin, siya rin nagtubos, sabi niya. Sabi ko, ano sinabi sa'yo ni Tony? Sabi niya, wala. Pwede ba yun? Ay, sabi ni Tony, huwag daw kayo pabayaan, baka raw pulupin ko sa kangkungan. Kasi alam niya ang asawa ko, sinanla namin yung bahay kasi pinagamit ko nga. Mabait yun, wala akong problema dun. Kaya binidyo ko nga yung polo, ginamit ko muna yun sa pagtitiktok. Tapos yung anak ko sabi, akin na, gagamitin ko yung sabi niya, nanaginip ako kayo. Sabi ko, Baka hindi nyo nadadalaw. Sabi ko, minsan dinadalaw ko yun. Sila, sabi ko nga, magpamisa ka na ka. Irene, sabi ko sa kanya, magpamisa ka na lang.